wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yan, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? Ang kailangan natin, Katya, character change. Madam Chair, I confirm that I witnessed a portion of their conversation. And I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Nag-uusap po kami tungkol kung paano natin maiayos ang mga problema ng ating bansa. Higit sa lahat, paano mabalik ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. At ito ay hamon sa ating lahat, hindi lang po sa ating Senate President, kundi sa ating lahat kung paano tayo magtutulong-tulong, maibalik po ang dignidad at respeto ng taong bayan sa ating institusyon. nung ating itatanim, yan ang ating aanihin. Sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath, kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number two, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. Just to clarify so that everyone knows, Terence Lim is Senate Security. Is Senate OSA our OSA. employee. Yes. At yung isang taga-OSAA naman ay hinarangan at tinabayhan ng isang taga-NBI. Nung gulpi at dapa na siya, lalo pang ginulpi, ayaw siyang palapitan sa medical. At nung siya'y binuhat, dinadala siya at pinosasan at dadalin siya sa sasakyan ng NBI para dalhin sa NBI. Okay? That's inside our premises.
have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President at tinatakot pa ang ibang osaa at isasakay sa kotse at dadalhin sa NBI. Isa lang po sa minority ang narinig ko po. Si Mig Subiri, former Senate President. Did you ever hear me say anything about that? No. The point is, Madam Chair, paglabas pa lang dinukot siya, ginulpe, ayaw palapitan sa medical. Isipin niyo po, sa loob ng sarili nating... remember, Madam President, this is not a department. We're not the DOJ, the DOLE, DSWD. We are a branch of government. The Constitution says we are a co-equal branch. Ang usaa ba pwedeng manggulpe sa loob ng Malacanang? Ang usaha ba pwedeng manggulpe sa loob ng Supreme Court? Oh, pero ba narinig ko yung dignity natin, New York? Yung ating dignity ay giniba dahil sa NBI? Wala po eh. Si Alang Cayetano pa rin ang pinagbibintangan nyo. Bakit ako ba nang gulpi dyan? Hindi po ako ang pumayag. If you see the video, more than 20 agents of the NBI were allowed in on May 11. And we already napagtagpi-tagpi. The OSAA then and the SecGen were meeting. They even inspected the helipad and all parts kung saan pwesto yung mga NBI. So again, at this point, I'm not making a conclusion. At this point, I'm not pointing fingers. So let me move to the last point. Moving on, moving forward. Ilabas mo kamay mo! Labas! Narinig ko! Narinig ko, hindi ako makahiya! Ilabas mo kasi kamay mo! Binubugbog si Terence Lim na OSAA Senate employee. Binubugbog ng NBI sa loob ng Senate premises. At nung binugbog na, ayaw pandalin sa medical. Ayan, nakatayo na. Oh. Footage ng GMA yan. May footage din na. Dinadala sa kotse ng NBI. Pwede ba yung OSAA na kunin ang taga-PSG at isakay ng sasakyan ng Senate at kunin sa Malacanang? Pwede ba yung OSAA pumasok ng Supreme Court at kunin yung isang security ng Supreme Court at isakay? Tingnan nyo sa kaliwa, yung mga taga-NBI, pinipigilan yung ibang OSAA na tulungan si Terence. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. 'Di ba? Dahil ang tingin namin, bumaksak na to dati pa. But we're not pointing fingers. Bakit bumaksak? We're just letting history judge it. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsa-start, inuupakan na ako eh. Kung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba? So I guess yun lang naman po ang spirit ng ating mga privilege speech dito na very political. Can we go back and start talking again about health, about education,